Bago po tayo dumaan sa pag-aalala sa banal na hapunan, nais ko munang mag-testify. Tinanong ko si Pastor Mel kanina kung ilang minuto yung pwedeng i-allow sa akin para sa aking testimony. Itong mga nagdaang araw, naranasan natin yung bagyo sa mga habagat, ano? Pero before that, yung pamilya namin, yung buong pamilya namin, June 21 pa lang, matinding bagyo na yung pinagdaanan namin. Sobrang tindi ng pagsubok na pinagdaanan namin. Ito yung pagsubok na dumaan sa pamilya namin na kung saan bawat isa siguro nalungkot, umiyak at napaluhod sa Panginoon. Kasi nga po, yung bagyong dumating sa amin, hindi po pangalan Crising, kundi pangalan po na brain stroke na nakamamatay. At ang tinamaan po dito ay si Pastor Jim, na aking brother-in-law. Talaga pong sobra kaming nanghina, nalungkot dahil isa po sa mga nagpakilala sa amin sa Panginoon ay ang aming Pastor Jim, na aking brother-in-law. June 20 po ng gabi, tumawag si Sister Nelly, na aking kapatid na asawa ni Pastor Jim. At sinabi niya nga na sinugod daw sa ospital si Pastor Jim dahil nakita nilang nakahandusay sa kwarto. At sabi niya sa akin, Ed, sabi niya gano'n, okay lang na hindi ka pumunta, basta ipag-pray mo na lang. Total, nandito na kami sa ospital. Pero, ewan ko ba, no, bakit may bumulong sa akin? Sabing gano'n, nang bumubulong sa akin, puntahan mo yung kuya mo, punta mo si Pastor Jim. So, walang sabi-sabi, talagang pumunta ako sa ospital from Cavite to Caloocan. Tinakbo naman po ng less than 1 hour. At nakita ko nga po yung kalagayan ng aking brother-in-law. Talagang, kung makikita mo talaga parang hindi na siya makakasurvive. Hindi na normal yung paghinga niya. Tapos, umurong na po yung dila niya. Tapos, nag-cross na rin yung mata niya. Yun po yung tama ng stroke sa kanya. Tapos pinipilit nga po nung naunang hospital na tubuhan na siya. At syempre po, kung maririnig yung word na tubuhan, nung panahon ng COVID, pag tinubuhan ka, ang kasunod nun, cremation. Tama po ba? Oo. Kaya hindi kami pumayag na tutubuhan agad siya doon sa ganung hospital. So, may bumulong uli sa akin, sabi niya, tawagan mo yung kaibigan mong doktor sa isang malaking hospital. Hindi ko na i-mention. At saka mas maraming aparato ron. Praise God, around 2 a.m., natawagan ko yung doktor, sumagot. At pinaliwanag ko sa kanya na, Dok, kailangan ko ang tulong mo. O sabi niya, Edwin, anong problema? Yung brother-in-law ko, na-stroke, medyo critical na condition. Kailangan ko siyang ilipat dyan sa ospital na kung saan ka nagtatrabaho. Sabi niya gano'n. Ang problema, Dok, wala kaming ambulansya. Ayaw ng hospital na yun sa Caloocan, nabigyan kami ng ambulansya. Parang gusto nila mag-isa yung brother-in-law ko. Sabi ng doktor, sige, papadala ko ng ambulansya dyan. So dumating po kami doon, siguro mga 6 a.m. na ng umaga na receive yung brother-in-law ko, no? Nakaabang na lahat ng mga doktor. At medyo panatag na yung loob namin kasi nandun na siya sa hospital na maayos eh. Tapos sinalang na nga po siya sa MRI para ma-check na kung gaano katindi yung damage sa brain niya, sa katawan niya. Doon po nag-umpisa yung bagyo. Kasi nga po, nagkaroon po siya ng blood clot sa isa sa mga main artery sa batok na kung saan nagsusupply sa mga brain. So sabi ng mga doktor doon, hindi na natin siya pwedeng bigyan ng clot buster, yung gamot na within 6 hours dapat, pagkatapos mo may stroke, pwede ka pang saksakan ng gamot na yan para matunaw pa rin yung dugo. Hindi na raw, lagpas na raw kami. So, medyo critical na. So, ang only way na lang talaga is yung natawag na isasak niya yung dugo magmula dun sa ugat na yon. Pero sabi nga nun, critical pa din kasi maraming maaring maging epekto niyan. Maaring nga matanggal natin yung bara at pag dumaloy na uli yung ugat, magkakaroon siya ng brain bleeding, magkakaroon ng maraming pagdugo sa brain. Kasi magkakaroon uli ng panibagong pressure eh. Yung mga ugat pala na hindi na nasupplyan ng dugo, hihina na pala yan.
So pag dumaloy uli yung dugo na yan, magkakaroon ng pressure, magkakaroon ng brain bleeding. So yun po yung nangyari. So wala pa rin po kami nagawa. Sabi ko, kaysa walang gagawin, ituloy yung procedure. Ituloy nila yung procedure na talagang higupin yung dugo sa batok niya. So doon namin naramdaman yung takot, pero mas nag-focus kami sa kakayanan ng Panginoon. Sabi kasi ng doktora, 60-40 na. Hindi nalaman ng sister ko kasi ako yung kumakausap. 60-40 yung chance. 40 yung chance na makakasurvive. Kung makakasurvive man, usually, nakukomatos na si Pastor Jim. So, siyempre, sabi nga ng Panginoon walang imposible. So, wala kaming ginawa. Kundi mag-pray na mag-pray, tapos sabi ng sister kid ko, yung cute ko na ate, sabi niya gano'n. Ed, sabi niya gano'n, Thanksgiving tayo, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Magpuri tayo kasi gagaling siya. Ganon kalakas yung faith namin. So, tinuloy yung procedure. Praise God, natanggal nga yung bara. Natanggal yung bara. Medyo mahaba-haba yung dugo. Sabi nung isang doktor, tanggal na yung bara. Ang problema niyan, natutulog yung brother-in-law ko, si Pastor Jim, laging tulog. Senyales daw yun na humihina na yung lungs niya. At maaari po siyang tubuhan. So natakot na naman uli kami, no? Sabi ko, pag tinubuhan to, tuloy-tuloy na naman to. Sabi ko, pray uli kami. Isaiah 41 verse 10, sabi niya ganun. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, ililigtas kita. So, ang sabi ng ate ko, sabi ng doktora pala sa ate ko, Mrs. Malamang tutubuhan na natin si Sir. Sabi ng ate ko, kaya naman po kasi patulog-tulog yan, magdamag daw yung gising, puyat na kaming lahat. Kaya wag muna natin siyang tubuhan. Kasi puyat na puyat yung asawa ko sabi ng gano'n. So, anong nangyari yan? Umakit nga sa ICU, inobserbahan, after ilang days, bumagsak na po yung sa lungs niya, humina. So, natuloy pa rin na tubuhan. Sabi ko, no choice talaga, sabi ng mga doktor, tubuhan. So, syempre, tinanong ko yung best friend natin, ano ba mangyari pag tinubuhan? So, punta ako sa Google, inalam ko. Sabi, okay naman pala na tutubuhan, makakatulong. Tapos, pagkatapos po siyang tubuhan, in-MRI nga po, praise God, nagkaroon ng maraming bleeding sa kanyang brain. Sobra. Kaya nung kinaumagahan na yun, tinawagan ko si Sister Nelly, inalam ko ano yung sitwasyon. Umiyak na yung ate ko, sabi niya gano'n. Itong sitwasyon, nandyan na yan sabi niya gano'n. Talagang kumalat na. So parang hopeless na siya. Parang naalala ko yung sa Matthew 14 nung si Peter ay lumalakad. Hindi na siya nakapokus sa Panginoon Nakapokus na lang sa problema. Pero sabi ko, hindi pa rin yan. Hindi pa natin pwedeng i-give up yan. Mag-pray tayo. Pero sige, sabi niya gano'n, patawag na yung mga kamag-anak para makita nila. Ang purpose ko naman, para ipatawag yung kamag-anak, para makita nila yung kondisyon na hindi namin pinababayaan. Hindi para magpaalam. Di ba? So, yun po ang nangyari doon. Sabi ng doktor, yung brain bleeding na nangyayari ngayon, hindi na namin kaya. Hindi kayang gawin ng mga doktor or kahit na anong aparato. Sabi nga sa Luke 1:37, kung hindi kaya ng tao, kaya ng Panginoon. Praise God, tumigil ang brain bleeding. Tumigil ang brain bleeding. Kaya nabigyan siya agad ng blood thinner para yung mga dugong namumuo may tulak. Pinagsabay ng Panginoon na tanggalin yung bara at patigilin yung dugo. Ganon kabuti yung mga Panginoon natin, ang ating Panginoon. So, pero sabi pa rin ng doktor, nandun pa rin yung pananakot. Meron ganitong pasyente, same case sa brother-in-law mo, pinasok ng January, lumabas ng June, o ano pa rin, lantang gulay pa rin, naka-ventilator pa rin, every 2 weeks dinadialysis. So sabi ko, iba naman yung Diyos natin Iba yung Diyos natin. So, sabi ganon ng doktor, mauubos ang resources niyo. Kasi,
Ganitong case ang hinawakan ko kalalabas lang ng ospital, talagang naubos halos ang kabuhayan nila, pero lumabas pa rin ng tanggulay. Pero sabi po ng pamilya ko, hindi naniniwala, hindi tinatanggap yan. Kasi malaki yung Diyos natin eh. Malaki yung Panginoon natin. So, magtataka ka nun, after ilang days na nabigyan siya ng blood thinner, pampalabnaw ng dugo, bumuti yung kalooban niya. Bumuti yung kalagayan niya. So, makikita mo yung talagang himala ng Panginoon na kahit gano'n man kalaki ang problema mo, pag inilapit mo sa Panginoon, siguradong tutugon siya. Amazing God nga eh. Sabi ng sister ko, ni Ate Chit, pag magkaano ka, huwag kang iiyak. Para may kwento mo. Para may kwento mo, kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano kagaling ang ating Panginoon, kung gaano siya katapat sa kanyang pangako. Na kailanman, hindi niya tayo pababayaan. At nung nakarecover na nga po ang aking Kuya Jim, sabi nga po, 6 months na nasa hospital dapat siya. In a matter of 3 weeks, nilabas na namin siya. Dahil nga po umurong yung dila niya at nag-cross yung mata niya, duling po siya, pinagaling ng Panginoon yan. Pinagaling ng Panginoon. At nung nagkaroon nga po ng speech therapy bago siya ilabas sa hospital, ang word na pinabibigkas sa kanya ng therapist niya, lala. Lala, lala. Alam mo sabi ng brother-in-law ko, ni Pastor Jim, lalamun, gutom na. Umunat yung dila niya. Kaya sabi ng doktor, huwag na kayo magtagal dito sa ospital na to. Your prayer works talaga. Diba? Talagang makapangyarihan talaga ang Diyos nyo. At isa pa, konti pa. Si Brother Jim kasi, si Sister Nelly, mayroon po silang negosyong oxygen. Yung mga medical oxygen. Sa ICU po, yung katapat niya na nakakumpine, kwento ko lang po, isa daw po sa pinakasikat na supplier ng mga medical supply oxygen. Naniniwala ako na kahit gaano pa karami ang oxygen sa paligid mo, kung wala kang Panginoon, walang silbi. Kaya, mas maganda na patuloy tayong lumapit at magtiwala sa Panginoon. Mas mag-focus tayo sa Panginoon kaysa sa problema natin. Kaya even yung may mga sakit na cancer, na malayo pa, matagal pa bago ka kunin ng Panginoon, may oras ka pa para makiusap sa Kanya, dugtungan pa yung buhay mo. Pagagalingin ka ng Panginoon. Walang imposible. Nakita namin na witness ng buong pamilya namin. At isa ako sa talagang naka-witness. Magmula sa unang atake hanggang sa ilabas siya ng ospital, na monitor namin, talagang amazing God. Walang imposible. Kaya yung mga kapatid ko na nandito, mga kasama ko na may duda sa Panginoon, huwag nang magduda. Kausapin niyo ang Panginoon, talagang sumasagot siya. Praise God. So, since na konti na lang po yung oras na binigay sa akin, dadako po tayo sa banal na hapunan. Andito po yung mga elements natin. Alam niyo po ba, very powerful tong communion na to eh. Kasi nung nasa ospital po si Pastor Jim, isang dakot yata yung kinuha ng ate ko. Binaon sa ospital. Araw-araw, kung po pwede, twice a day, nagpo-communion. Kasi naniniwala kami na sa pamagitan ng Holy Communion, anumang karamdaman meron tayo, pagagalingin tayo ng Panginoon. So, imagine niyo yung 6 months na hindi pa nakaka-recover, hindi pa magaling. Kami 3 weeks lang, binigay ni Lord yung prayer namin. What more yung mga prayer niyo pa? Nakakala niyo imposible. Lahat posible sa Panginoon. So, ganito po, no? Itaas na lang po natin ang, kung kayo po'y naniniwala na talagang buhay ang ating Diyos, taas po natin ang ating mga elements at tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, muli mahal kong Panginoon, tuloy na nagpapasalamat kami mahal kong Panginoon sa iyong sakripisyo, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat mahal kong Panginoon sa kapatawaran at naniniwala kami mahal kong Panginoon na magmula noon hanggang ngayon patuloy ka magiging tapat sa iyong salita, sa iyong pangako.
At sa pamamagitan, mahal kong Panginoon, ng pagkain namin ng tinapay na to at pag-inom, mahal kong Panginoon, ng juice na ito na simbolo ng iyong dugo. Alam ko, Lord God, na pinagaling mo na ang lahat ng aming karamdaman, pinatawad mo na ang lahat ng aming mga kasalanan. At sa darating na panahon, mahal kong Panginoon, sama-sama tayo, mahal kong Panginoon, sa iyong kaharian. Muli, mahal kong Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng tao na narito, even sa mga nanonood po sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga TV, mahal kong Panginoon. I-bless mo sila, ingatan mo sila, at muli mong ipakita sa bawat isa sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, at iyong katapatan. Muli, mahal kong Panginoon, maraming salamat po. Kanin na po natin ang tinapay at ang aming Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.